Nag-iisang anak ako ng aking mga magulang. Yung nanay ko, hindi sa pagyayabang dahil siyang nagluwal sa akin at isa sa dahilan kung bakit nasilayan ko ang mundong ibabaw, maganda siya at sexy. Kaya malaki ang aking pagtataka sa isip bakit wala akong kapatid at sa murang edad nila ng pag-aasawa, hindi na ako nagsundan. 20 years old lang naman ang tanda sa akin ni tatay. At si nanay naman 25 years old. Madalit sabi, 20s lamang sila noong magkakilala at humantong iyon sa kanilang pag-iibigan. Yung tatay ko naman may itsura. Kaso bukod sa pagiging lasenggo, kapag siya'y nasa bahay, parang tambotso ng elf na gasolina ang bunganga kung magbuga ng usok. Dahil naman sa sigarilyo. Isa ang dalawang bisyo na iyon sa madalas hindi pagkasunduan ni na tatay at nanay. At noong ako'y umidad ng 18, dahil na rin sa pagkatuto ko sa maraming bagay at bilang lalaki, alam nyo na, jowa time. Dahan-dahan kong nalaman kung bakit nag-iisa ako at walang kapatid. Una sa bisyo ni tatay. Tamang research lang ako sa Google. At ang bisyo pa lang iyon nakakasira ng tikas ng isang barako. Dahilan upang kung saan ka nagiging masaya, doon ka na lang mag-focus ang alak at barkada. Kaya si nanay, chapuera. Hindi ko alam kung buo ang buong detalye na naikwento sa akin ni nanay kung paano sila nagkakilala ni tatay. Pero ang sabi sa akin ni nanay, nagkakilala sila noong maging magkatrabaho. At noong di umano'y magkakilala si nanay at tatay, si nanay broken hearted ko na siya mula sa lalaki. At obviously, mahal na mahal ni nanay. 4 na taon lang naman sila. At sabihin man sa akin ni nanay o hindi, sa tagal ng relasyon nila, and both of them ay nagrerenta ng bahay, imposibleng hindi sila naglaro ng bingo sa letra ng N. Yun nga lang, matapos ang lahat si nanay iniwan ng nasabing lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, baka noong manligaw si tatay at sagutin ni nanay, pwedeng naghahanap lamang siya ng pansamantalang lunas. Sa tingin ko naman kasi, hindi TANGA si nanay para patulan ng isang lasenggo at malatambotso ang bunganga kung manigarilyo. At aminin man ni nanay o hindi, ang pagsisisi ay nasa huli. Hindi ko lang talaga masermonan si nanay tuwing daing at sobrang sama ng loob kay tatay. Halos sabihin ko na nga, ikaw kasalanan mo. Niyaya ka lang na ipapakilala sa magulang, sumama ka naman agad. Dahilan upang wala siyang napagpilian kundi ang Harden na dating may ibang dumidilig ay muling magkaroon ng tagapaggamas at tagapaggahok. Simula noong magkaroon ako ng isip ay iyon na ang taglay na kagandahan ni nanay. At noong mag-aral ako ng elementary, dahil nagkaroon ako ng sariling kwarto, mula sa dating isa na nilagyan ni tatay ng dibisyon para mahiwalay ako sa kanila, ay inisip ko na hindi magtatagal ay magkakaroon ako ng kapatid. Siyempre, anak ng teteng meron na silang privacy. At mula sa halos 1 linggong wala si tatay dahil sa kanyang trabahong stay-in bilang school janitor na may layong almost 200 pesos ang pauwi galing sa kanyang trabaho, ay inaasahan ko ang umaatikabong salpukan. Naewan ko mat hanggang ngayon na ako'y 26 years old na ni delay noong mga panahong inasahan ko ang pagkabuo at pagsilang ng isang buhay, abay wala. Hanggang sa ngayon na tuluyang wala ng pag-asa. Si nanay naman ay tamang extra lamang para kahit papaano kumita ng pera.
Yun din siguro ang isa sa dahilan kaya marami siyang oras para alagaan ang sarili. At dahil nga stay in si tatay at lingguhan kong umuwi na kung minsan naman ay kinsenas, ay palaging dadalawa lamang kami sa munti naming tahanan. Grade 5 o grade 6 ako kung hindi ako nagkakamali dahil nga sa nahiwalay ang aking tulugan at inasahan ko na magkakaroon ako ng kapatid, ay nagsimula ko namang mapansin ang pagbabago ni tatay. Bukod sa nagsimula siyang abuti ng 15 days bago umuwi sa amin, ay madalas na rin silang may tampuhan ni nanay dahil sa pag-una ni tatay sa kanyang mga pinsan at ilang kakilala. Yun bang 15 days siyang wala sa amin o kahit isang linggo, pero sa mismong araw ng pagdating niya, sa halip na sinanay ang kanyang kabanding, hindi. At yung bilog o 4 at ilang bisita. At dahil kami ay tatatlo na dapat sama-samang kumakain sa labas kapag birthday ng sino man sa amin, ay hindi. At nag-iimbita ng kainuman si tatay na talagang perwisyo kapag mga nalasing na o maabot pa sa sila ang nagkakagulo. Hanggang sa mag-aral ako ng high school, madalas ko nang makitang problemado si nanay. Bukod sa lumalaki ang gastusin ko sa pag-aaral, naiipit kami sa bayarin, ay may pagkakataong nahuli pa ni nanay na may babae kuno si tatay. Pwede pala yun, hindi na nga ako nasundan ng babae pa. Noong high school, nagsimula na din akong mawala ng gana kay tatay. Dahil tuwing uuwi siya at maglalasing, ako ang nagsusundo sa kanya at ako ang nagpapasok sa kanya sa bahay. Yun ay dahil pansin kong malamig na ang pakikitungo sa kanya ni nanay, to the point na ako na lang raw ang dahilan kung bakit nagagawa pa ni nanay ang makisama kay tatay. Mabait naman si tatay at hindi siya nananakit kahit anong lasing niya. Siguro dahil gapang na at ni ang makapasok ng bahay hindi na magawa. Nasabi nga ng ilang magiinom magtira ng pang-uwi o panglakad. Wala nun si tatay. Isa yun sa napansin ko na kapag alcoholic na ang isang tao, madali na siyang malasing at kahit naligo ay amoy alak pa rin. Hanggang sa si tatay, nakita ko na lang na umaakyat sa nyug at nang huhuli ng butiking ipot. Ibibinta raw niya para meron akong panggasto sa school. Third year high school ako noong unang magkaroon ng jowa at fourth year high school naman ako noong unang makatikim ng special na putahe. Ewan ko ba't lasang kalawang. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, napag-aral pa rin ako ng aking magulang. At kahit halos ayaw lang umuwi ni tatay sa bahay, ay hindi niya nakakalimutan ang magpadala ng pera sa amin, na si nanay naman ay tila immune na sa kung anuman ang nangyayari sa kanila. Hindi ko ito sigurado, pero kapag nasa school kasi ako, sa akin natawag si tatay at itinatanong sa akin si nanay. Hindi raw niya makontak at nung magsimula ang ganong ugali ni tatay, napansin kong panay na rin ang alis ni nanay. Napansin kong lagi siyang blooming at sa pakitingin ko laging maayos sa sarili. Ayaw ko mag-isip na kung ano, pero hindi ko maiwasang isipin na baka ginagawa na rin niya ang kung anong dating atraso sa kanya ni tatay, ang kumaliwa. Maganda at sexy si nanay at maging ako na kanyang anak ay hindi ko may tatanggi na maalindog pa rin si nanay. Pero mali pala ako sa aking hinala at nagtatanim lang pala ng kamuting bagin si nanay. At kung sino ang kanyang kasama, si lola, na todo lipstick pa, na para bang rarampa sa kamutihan. Na ang manonood ay nagmula sa Major City, ang nakaseparate na lugar kung saan nagmula ang spider na pinamumunuan ni Cholo.